Itak, bumubusi-busila. Yan na. Magandang gabi po sa inyo. Good evening po lahat. everyone sa mga manonood natin dyan. Kumusta po kayong lahat? Yes, magandang gabi po sa inyo lahat. Sana po okay po kayong lahat. Lalo na dun sa Yes. dumaan na bagyo nung Oo. nakaraan. Sa mga naapektuhan po ng bagyong uwan, napakalakas na typhoon. Umabot tayo ng signal number 5. Yes, at ang dami niyang excess baggage na iniwan. Bakit? Ito ba? Buisit ka. Sa una kasi, di ba? Pero hindi totoo. Yes. Kidding aside, totoo po. Nakikisa po kami sa mga naapektuhan ng bagyo, no? At sana po yung mga dinaanan, sana okay kayo. Sana po buo pa rin ang pamilya ninyo. Actually, hindi lang bagyong uwan, kuya. Bagyong Tino din, di ba? Ay, oo, grabe sa Cebu. Yes. Oo, hanggang ngayon, marami pa rin po ang nawawala. Prayers, our thoughts and prayers po para sa mga kapatid natin sa Cebu. Yes. At sana sa mga bumabiyahe po dyan, sana safe po kayong bumabiyahe. Nandyan lahat ng gamit ninyo. May Oo. payong kayong dala, di ba? Payong, kapote, lahat dalhin nyo na para Yes. pag umulan, di ba? At syempre, Yeah. kuya, di ba? Yung mga kumakain naman dyan. Oo. Sana masarap ang inyong ulam! At para po masarap din ang aming ulam, sana naman po makapag-send kayo ng stars. Send lang po para po sa atin. Kahit 500 lang, no? 500 Oo. stars lang. Okay na yun, no? Isagad mo na. Pang adobo lang po namin. Pang barbecue lang po ni Carlito. Pero kuya, teka nga lang, maiba nga muna tayo. Bakit Oo. ba ganito suot natin dalawa? Maalam. Ha? Parang may bakas ka pa ng ano dun, no? Ng... Ano na naman yan? Busit ka. may contour ka pa ata dito. Ganun talaga yan. Busit Pero ka. bakit pink sa white? Ano pabebe daw tayo ngayong gabi. Pang Frank Ocean no? Pink and white. Pabebe nga tayo ngayong Pabebe. gabi. Gets naman. Ano kaya yung topic natin, di ba? Pero Pero, ito yung topic natin mamaya. yes, binabati ko nga po pala ng magandang gabi ang mga viewers po natin ngayon dyan. And of course, guys, magpapasalamat po muna kami sa aming sponsor, ang Hesinea Aesthetic Clinic. Yan. Saan ba sila matagpuan, Kuya Imo? Yes, meron po silang branch at Enes Amoranto, Quezon City at sa Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Yes, and pwede nyo rin po sila makontak sa number na 0929-275-1014 o kaya naman sa number na 0906-208-8183 and open po sila every 10 a.m. to 8 p.m. Everyday yan, no? Yes, every day. Yun, sana po punta kayo, visit. At sana po mag-visit nyo lang doon kami, di ba? Para magkita-kita po tayo dyan. Uy, pero guys, sa totoo lang, no? Kuminis, ang ganda na ng skin ko ngayon ever since nung huling ano natin doon, huling visit natin doon. Kaya guys, you should check Hesinea out. Dagdag freshness. Yes, at syempre, kung merong para sa ano natin, aesthetic, nandyan din yung wellness. Siyempre. Diba? Kaya gusto rin po namin magpasalamat para sa aming new sponsor. Ito ay ang... Pampers City. Yun. Saan ba natin pwede matagpuan ng Pampers City? Yan, pwede nyo silang makita sa 107 K1 Center by Prestige, Asiana City, Parañaque City. At pwede nyo rin po sila makontak sa number na 0945-203-9888. And syempre, nandyan na. Pampers City by OMG Aesthetic and Wellness Center, your luxury escape, the first and largest Pampers City in the Philippines. Pampers Center in the Philippines. Yes. Nandiyan na lahat, no? Meron tayo dyan for dental, meron for massage, meron din lahat. Pang Nandyan. nails, di ba? Pang spa. So, just check it out, guys. Yes, talagang Pampers City. And for those na hindi pa nakakaalam, guys, meron po kaming live every Monday, Chikahan with Mami Ray. Every Wednesday, of course, nandiyan ang. Up top, down low. And every Friday, wag natin kalimutan, nandiyan ang Coffee Chat with the Ben. Every Friday po yan, 7 p.m. Make it a habit, sabi nga ni Mami 7 Ray. p.m. Monday, Wednesday, and Friday. And of course, kung hindi pa kayo nakafollow sa aming Facebook page, pwede niyo po kami i-follow sa aming Ignis Novus Artist Management Facebook account, pati na rin po sa IG Ignis Novus Artist Management, and sa TikTok ignisnovus.official. Yes, para naman po sa ating mother company, First Son Production on Facebook, First Son Production on Instagram, and First Son Creatives on YouTube. Wow!
Wow. At mga kaibigan, muli, ako nga po pala si Charles Dion. And I'm Caleb Alvarez. And this is Up Top! Down Low! Yeah, so we talk about what's up top, hot, new, and trendy today. And Down Low on the chillest conversations happening now in our society. Where we also talk about love, sex. Relationships and current events. Yes, give it, Carlito. Hey! Yon. Ay! Kuya Caleb, ano nga bang topic natin for tonight? Ano ba ang topic natin for tonight? Okay, eto na. Let's see. Pero bago natin pag-usapan yan, no, batiin muna natin ang ating mga viewers for tonight. Ayan, sino ba nandyan na? Ayan, nandyan syempre hindi mawawala si Charles Dion. Ay, sorry. Ako pala yan, guys. Sorry, guys. Andyan ang aking tropa, si Kuya Peter. Kuya Peter, kamusta ka dyan? Good evening din sa'yo. Good evening. Andyan si Carmela Rojas. Wow, Wow, nanonood si Carmela. iba naman Good pala si evening. Carmela. Hi, Carmela. Good evening. Oy, tiga to ha, Bulacan yan. Okay lang ba kayo dyan? Sana hindi kayo nabaha. Yes, and nandyan rin ang aking number 1 tropa, si Mark Morota. Oy! Boss Mark, magandang gabi. Papagupit po ako sa iyo. Chat na lang kita. Ayan, nandyan rin ang aking magandang nanay. Hi, tita. Kumusta ka? Mami, good evening po. Kamusta ka? Miss you. And of course, para sa mga other viewers natin na hindi nag-comment, good evening. Sana mag-enjoy po kayo Good sa evening, ating good evening. Comment down below. At kung may, kung may relating experience kayo tungkol sa mga aming topics for tonight, you can just comment down below kung ano yung similar experience mo. Share nyo na yan, syempre. Yes. Damay-damay na tayo dito. Bukod sa pag-share ng ano nila, di ba? Similar experience, share nyo na rin yung live namin. Oo, syempre. Diba? Para mas maraming makapanood, di ba? Yes. Kaya, ang topic po natin for tonight, mga kaibigan, ito po ay ang bare minimum or princess treatment. Treatment. Yun. Ikaw, nag-princess treatment ka na ba? Ay, hindi. Hindi ba? Ako siguro noon. Ikaw yan Nag-princess nag-princess treatment. treatment. Wow. Okay. Pwede. Hindi natin mamaya. O, Yung sige. mga viewers kaya natin. Guys, kayo ba, gusto niyo ba yung princess treatment? Kayo yung nagbibigay ng princess treatment? Or yung bare minimum lang? Pero ano muna ba yung bare minimum? Siyempre, yung bare minimum, ayan yung mga, bare minimum. Yung Yung mga mga simpleng bagay lang. busit ka. Oo, yung parang ito yung dapat na ginagawa na talaga. Yes. Diba? Sa isang relationship. Kumbaga, hindi mo na siya kailangan sabihin pa. Oo, ito na yung bare minimum. Oo. Tapos, yung princess treatment, Yung pang Sophia the First. Ganon ka-special dapat. Yung dapat pag ihahatid ka sa work mo, naka-carousel kayo. o yung parang not necessarily, pero ginagawa mo. Wow. Ganon. Wow. Okay. Para sa mga hindi po nakagets or hindi po naintindihan kung ano yung sinabi namin, bare minimum, it is the least possible amount of anything needed to meet a requirement or to get by. Yun. Ikaw ba? Ano ba yung mga bare minimum na ginagawa mo? Bare minimum, siguro ewan ko, anong meron akong, shota. Wow, shota. Girlfriend. Girlfriend. Busit ka. Sorry. Okay. May girlfriend ako, mga simple text sa umaga. Good morning. Good morning. Yan. Nagkaon ka na ba, love? Love you. Busit ka. Hindi yun, di ba ganun? Okay. Tapos, kasi lagi naman kami sabay sa work kasi malapit lang yung work niya sa akin nun. Okay, gets naman. Ay, mga ganun bagay yan. Okay. Para naman po dun sa definition ng princess treatment, kung hindi nyo man kami naiintindihan kanina, ang princess treatment po ay being spoiled and cared for with a partner going above and beyond to make you feel special. Like a princess. Yan. Yun. Mga Disney princess natin dyan. Yan. Uy, nag-Disney princess din ako dati. I mean, rin ako ng Disney princess before. Akala ko nag-Disney princess. Kung magiging Disney princess ka, Sino ka? sino ka? Gusto ko ba? Ano ba para makausapan sa mga dog show divas na? Buset na yan. Sino ako pag naging Disney princess? Yes. Simulan na lang.
Para malapit. Pagka tayo, It's the boy I see. Para malapit, pagka tayo lumayo, Ah, sa itsura. okay. Ikaw. Si Fiona. Ay, DreamWorks Buset pala ka. yan. Sorry guys, DreamWorks pala yan. Bakit si Fiona? May kilala ko Siyempre, ganyan. parang malakas ako, di ba? Oo. Parang malakas ako. Oo. Saka Asan ba ngayon si Fiona? may tropa akong dragon. Hindi, asan ba si Fiona ngayon? Sa Laguna. Nasa Laguna? Sa Laguna. Ay, hindi ba yung hindi ba yung lagi tumatravel sa sa Netherlands, sa The Hague? Ay! Di ba yan? Ayun ang main Fiona eh. Anyways, gusto ko palang batiin ang aming bagong nanonood, mga avid fans talaga natin. Yeah. Certified! Nandyan si Mama J. Hi, Mama J! Hi, Mama J! Kumusta Wow. ka? Ito si Mama J ang tunay o ang patunay na ginawa niya na talagang habit Oo. every Monday, Wednesday, Sweet Friday. Friday. Diba? Taro ito, Mama J eh. At syempre nandyan si Tito Armando. Hi, Tito Papa. Armando. Good evening Kumusta? po. And of course, hindi mawawala nandyan si Mami Ray. Hi, Mami Ray. Good evening. Hi, Mami Ray. Kumusta ka? Miss you. Meron ng hopi ang hapon. Dala mo na ba? Kaso, hindi sa akin. Anyways, Okay. para sa mga viewers natin dyan, kayo guys, nakaranas na ba kayo ng princess treatment? Or kung magiging princess man kayo, or Disney princess, sino Sino yon kayo? at bakit? And of course, nandiyan rin si Kuya Ryan. Hi, Kuya Ryan! Hi, Ryan. Kamusta ka? Ayan. Ah. Pero, at napag-usapan na nga natin yung definition. Sige. Ngayon, Kuya, Ah. mag-proceed naman tayo sa examples. Yan. Ano ba ang ating unang example dyan? Siyempre, nandiyan ang holding or opening the door. Opening or holding the door. Okay. Mm. Ikaw, ano yun? Bare minimum sa'yo o princess treatment? Bare minimum. Pero, Ah. parang napapangiti ako pag ginagawa sa akin yun sa mall eh. Guard. Guard yung gumagawa sa'yo. oo. Buset ka. Diba? Pero, para alam mo rin yung feeling, di ba? Okay. Di ba? Sige nga, Oh, meron naman babaeng nagbukas ng pinto para sa'yo. wala. Di ba? Okay. Pero hindi karamihan. Ah. Pero, syempre, nandun yung feeling. Pero, gets naman ng bare minimum siya Bare para sa minimum. akin. Ako ng bare minimum yun. Bare Kasi minimum. usually ginagawa naman talaga. Pero tama ka, no? Maganda rin yung minsan babae naman yung magbubukas sa'yo ng pinto. Pero ako, for me, that's bare minimum. Kasi, nakasanayan na rin natin eh. Oo, syempre, tayo naman talaga, most of us, pinalaki tayong maging chivalrous. Chivalrous. Pero alam mo ako, pag ganyan, hindi siya big deal eh. Diba? Mm. Kaya bare minimum. Kasi for me, hindi siya big deal. Minsan talaga, parang hindi ko na siya iniisip. Mm. Alam mo yun, parang automatic na Subconsciously. sa'yo. Subconsciously. Pero ang masakit, Oh. yung wala ka ng bare minimum at princess treatment, hindi mo pa nagawa. Di ba yung hinayaan mo lang? Bolo ka Parang dyan. andun yung girlfriend mo nakatayo lang sa pinto, tinitignan ka. Di mo alam Oo. kung bakit. Ano Diba? yun? Bakit kaya Problema na ito, tumitingin ganun. to, di ba? Lakang kamay. Hindi. Bare minimum yan for me. Pero balita ko raw, pag pinagbubuksan ka ng pinto ng Oh. mga babae, pogi treatment daw tawag. Uy, Pogi Oh. treatment. sige nga. Comment below. Agree ba kayo gan guys? Pogi Pogi treatment. Pag, treatment ang putya. para sa mga babaeng viewers natin dyan, sa mga magagandang babae. Sa tingin nyo ba, pogi treatment dyan? Pero okay, kayo ba, Patrick, kayo, sa mga girls out there, do you think it's still like big deal sa kanila or kinikilig pa rin sila if Hindi nagbubuksan. kahit siguro hindi kayo, kunyari, MU kayo o ano yun? Pero, may isa pa akong tanong. Paano pag certified strong independent woman ka? Diba? Parang mas pipiliin mo ba na buksan yung pinto? May mga ganun na. Actually, may mga ganyan, big deal sa kanila yun. Oo, may mga ganyan akong friend dati nung college. Na, kasi, minsan mo kaya, Bakit? bukod sa pinto, ano pa yung binubuksan mo? Ano ba gusto mong buksan ko? Bukod sa, syempre, pinto ng kotse, di ba? Pero, may na-try mo na yung magbukas ng pinto ng kotse. Para sa girl? Mm. Oo.
Buti ka pa. So far yung sa akin, ano pa lang eh, pinto ng jeep. Busit ka. Sa harap pa. Saan kayo bababa? Sabi niya, kuya, bababa na ako. Saan kayo bababa mo? Diyan lang po ako sa FTI. Paano magkatanong, saan po bababa? Ganon. Busit na doon. Kainis. Ayun guys, Ah, sa tingin nyo ba? bare minimum ba siya, Princess Treatment? Yes, just comment down below. Okay. Diba? Ay, mga comments na tayo. Tingnan natin. Okay. Ayun, nanonood for the first time. Sino? Ngayong 2025, ang tropa nating si Boss William. Busit ka. Gagi. Gagi naman niya. Woo, William! Buhay ka ba? Sorry na. Nagulat ka na sobra, ano? Teka, namumula na ako. Ngayon pa siya nabuhay eh. Busit yung William na hindi ka nagpapakita dito. Tapos ngayon lang nanonood. Parang namulunan ka. Boss, pogi treatment daw, sabi ni Boss William. Good evening, Boss William. Buti wala siyang live ngayon. Diba? Kasi kapwa nating ano yan eh, nag-live yan eh. Support nyo Yes, si support, William. support. Yes. And bumili na rin po kayo ng product sa Yeah, kanya kasi oo. may quota yung tropa natin na yan eh. At syempre, nandyan rin po si BBM. Baby Ems. Hi, Baby Ems. BBM. Sabi ni BBMs, nakakapogi ang guy who opens the door not just to the pretty ones. Oo, totoo yun. Di ba sa lahat, kahit nga sa mga lola, di ba? Appreciate nila yun. Paano pag nagbukas ka ng pinto para sa mga rakista? Rock and roll. Thank you, pare. Diba? Sabi ni BBMs, paano daw pag pinagbuksan ng zipper? Ay, iba yun. Iba yan. Ay, iba na yun. Iba na yan. Gusto mo yan? Yes. Yes. Ay. Ayun, nasaway tuloy ako ng nanay ko, guys. Umayos daw ako. Ayos na ako. Sorry po. Walang joke. Sorry po. Sorry po. Oy! Nanonood rin ang aking kapatid, si Nika. Hi, Nika! Hello, good Hi, evening. Nika. Okay, kuya. Bukod sa, ayun nga, pagbukas ng pinto, Ah. bago pumasok ng bahay, ng establishment, pagbukas ng pinto ng kotse, Hmm. meron rin tayong example na hatid sundo. Okay. Hatid sundo. Fan ka ba ng hatid sundo? Depende yun eh. Ako fan, depende rin. Talaga. Oo. Pag nasa 8 to 10 kilometers away, wag na lang. Eh. Ingat ka na lang. O hindi, nagawa ko na yan. Okay. Pero kasi, iba yung kunyari, late na. Kaya naman, may ginagawa ka, Mm. pero gusto magpahatid sundo. Mm. Alam mo, importante yung ginagawa mo. Yeah, family matters. Tapos, magpapabebe yung girlfriend mo, di ba? Mm. Parang yun, minsan, parang no. Parang doon, nagiging princess treatment siya pag gano'n. So, parang situation basis din. Kung hindi ko kaya, Oo. Sorry, di ba? Parang wait lang. Parang compromise ka naman. pero sa tingin mo, bare minimum ba siya or princess treatment? Princess treatment. For me, Mm. princess treatment na siya kasi, paano, diba? Ang dami mo ginagawa, ang dami mo kailangang, sa work. Mm. One time sa work, maalala ko to. One time sa work, kasi sabay kami na uwi. Mm. So, gusto niya sinusundo ko siya dun sa office niya. Tapos, sabi ko, hindi, meron ako meron ako Trabaho. OT. OT. Ayaw, nagalit. Sabay doon kami mauwi. Nangyari siya, pumunta sa opisina ko. Ikaw yung sinundo. Ako yung sinundo. Ikaw rin yung hinatid. Oo. Ako rin hinatid. Ayun ang, pogi treatment. Oo, baliktad tayo dyan. Pogi treatment. Hindi naman, parang, wait lang. Pag ganun, medyo sa akin yan. Red flag. Okay. Oo, Pero, kasi, alam mo, gets rin naman na, para sa akin princess treatment. oo. Though, kasi especially para sa akin na wala pang means na, syempre kung gusto ko magkakatid ako, yung mayabang na ako. May kotse ka na ganyan. Oo. Pero alam mo, depende naman yan eh. Kung atid sundo mo like, every once in a while, okay lang yun. Pero guys, sorry yung sinasabi ko yung palagi. Oo, yung Yung araw-araw. Hindi yung ayaw ko na at all.
Hindi ganun. Hindi ganun. Yung araw-araw na parang, wait lang. Kuwari, ang trabaho niya, Las Piñas. Tapos Oh. ikaw, Ayala. Wala naman Las Piñas, tapos Valenzuela. Diba? Di ba? Parang, uy, wait lang. Uy, pero, From north to south. pero, kudos dun sa mga, sa mga Oo, tropa yung- natin dyan na hatid Sundo sundo. talaga. May chikot man, may motor man, o commute Oo. lang. Pero kasi alam mo, minsan yung ganun, okay sana yung kung gusto mo for comfort ng partner mo, di ba? Yung presence. Pero kung yung ano lang, yung parang kasi gusto mo i-check kung may pumporma, parang, hindi, wag yun. Mali yun. Kumbaga, may ibang intention. Gusto niya i-check mo, baka may nanliligaw o kaya naman, may usap na iba. Mali yun. Okay. Para kaya sa ating mga viewers, sa tingin nyo guys, yung hatid sundo Princess treatment. or bare minimum, may mag-oppose kaya sa ano natin? Tingnan Sa natin. opinion natin. Okay, tignan po natin ang ating comment ngayon. Sino ba yung mga nag-comment dyan? Sabi ng naking nanay, sana yung pag-treat like this si Princess, hindi lang sa una, sana hanggang dulo. Yan. Parang may hinanakit si tita. Saan mo nahugot yan, ma? Diba? Saan mo nahugot yan, ma? Bakit ganyan, tita? Mami, mamaya usap tayo. Sabi naman, hello po, Coach Julius. Ay, Hello si po. Coach. Ayan ang Hi, napapanalo Coach. sa barangay namin. Oh. Overall champion kami. Wow! Yes. Good evening po, Coach. At andyan din si Angela. Sino Hi, Angela? Angela. Good evening. Angela Ocol. Totoo ba? Hindi. Totoo ba? Angela Magano. Si Angela. Oh. Hi, Angela! Kumusta ka? Wala! Wala! Iba yung boses. Sa kapanseto. Si Angela? Iba yun. Sabi naman ni Coach Julius, nakakatakot yung hatid sundo. Bakit? Baka ibang hatid sundo na kasi Hatid yun. sundo na po yun. Hindi, Okay. diba? Oh. Pero kayo guys, sa tingin nyo, bare minimum ba siya or princess treatment? Diba? Ako, princess treatment talaga. Kung everyday tas lahat ng... Pero gets ko rin yung nag-date kayo, diba? Oo, ayun. Nag-date kayo. O kaya naman, pag hindi kaya, sige, hatid na lang kita sa sakayan. Oo. Diba? Video call na lang tayo pag nandun ka Yan na. na, tawagan mo. Tama. Chat mo na lang ako, update mo na lang ako. Pero yung pagbigay ng bulaklak, Bare minimum princess treatment. Ako, bare minimum. bare minimum. Bare minimum yun. Kasi, ewan ko, kasi ako mahilig ako magganyan. Pagbigay ng bulaklak. Oo. Kasi, kung tutusin, hindi mo naman, kailangan gumastos palagi. Oo. Yung mga gumamela nga lang di ba? Sa kapitbahay, yung gano'n-gano'n. Hindi, kahit hindi nyo kakapit bahay, nakita mo lang sa daan. Yung sa altar. Sang bagita. Sa sinapit, no? galing, galing mo yan kay Santo Niño. May bas-bas yan. Ayan, that's po ito, no? Kakabas-bas ng brother. Walang yan. Totoo naman. Okay. Hindi kasi, okay, yung flowers for me, is a sign eh. Actually, Actually, may sign pa nga yan eh. Alam mo yung sign dyan? Ano? O sige, pag magbibigay ka ng roses sa babae, anong kulay bibigay mo? White? Okay, pwede. Ano pa? Yung red? Na medyo, hindi pa siya ganun Ka-bloom? ka-bloom. Okay. Kasi may psychology of colors yan. Nalaman ko lang to nung college ako Correct me if I'm wrong. Sa prof ko ng humanities. Anong ibig sabihin pag nagbigay ako ng pulang rosas? Pag pulang rosas daw, tigas Talaga? Oo. Ibig sabihin daw, kaya binibigay sa may asawa. Kaya pag Valentine's Day, mabigyan ng red roses, ibig sabihin, gusto mong yung bibigyan mo. Pag pink or white, ibig sabihin ng purity. Malinis ang iyong intention. Ganon. Okay. Gets Kapag naman. sunflower naman, favorite tong girl, sunflower, it's more sweet. Actually, sa Korea, pag binigyan ka ng sunflower, mas okay yun.
Pero, na-experience kayo nyo, lagi ako nagbibigay ng sunflower. Oh. Kaso seeds. Balat na. Sunflower seeds. Bullshit. Roasted. With anong flavor? Ha? Yung roasted. Roasted lang. Bullshit ka. Pero ikaw, kasi ako, parang isang beses pala ako nakapagbigay ng sunflower. The rest, roses. Ako lagi. Sunflower. Kasi yun yung favorite ng girlfriend ko nun. Nung pinagbibigyan. Oo. So for you, bare minimum. Bare minimum. Okay. Gets naman. Oo. It's hindi ko sinasabing bare minimum dahil usual na. Bare minimum siya kasi kailangan talaga. Okay. Pero para sa akin, bukod dun sa sa roses, sa sa sunflower, pwedeng iba rin eh. Di ba? Yung sinasabi ko, pag wala ka talagang Hindi. Okay, sige. Ano yung pag wala ka talagang pag, yung mga gumamela, ganyan, tas okay yun, diba? Sweet yun. Pero wag kayo mamimigay ng Malaysian moms. Ayun yung color, violet or blue. May ibang kulay na may lithium. Basta, search mo na lang. Pang namayapan yun. Oo! Kasi pangpatay yun, kaya naman pang altar. Yung mga ganyan na bulaklak, huwag kayo mamimigay nun. Wow. Ewan ko, mabata ko na ano yung psychology of flowers na yun. Pwede ko nga rin, yun yan, parang alamin, no? Para kahit pa paano, pag magbibigay na ako, alam ko kung ano yung pwede, pinapahiwatig dapat. ko. Yes. Kayo guys, ano bang trip nyo ba yung lagi namimigay ng flowers, nakakatanggap ng flowers, and most of the time, ano yung pinaka-weird or pinaka-madalas yung natatanggap na flowers? Flowers. Okay. Uy, nag-send ng stars si Angela. Oy! Thank you, Angela. Thank you, Angela. Maraming salamat. Dapat napag-uusapan rin natin pag nag-send ng stars. Alam mo sa TikTok? Ano? Wala, 20 stars, sasayaw tayo, ganyan. 10 stars, salamat lang. Pag 50 stars, tatayo tayo talagang. Ganun yung natin. Ayan. Ayun, may sayaw si Mami Ray. Sabi ni Mami Ray, Caleb, paano kung tulip or Casablanca yung flower? Anong meaning? I forgot. Pero oo, may meaning yun. Meaning. Pero kasi ang tulips, background ng tulips, it's a flower na hindi madalang makuha. Kaya medyo mahal ang tulips. So kung mahal ang tulips, parang it's something about how deep yung commitment or love sa'yo. Yes. Tama Kasi mahirap makuha ang tulips. Tama ka, Kuya. And ibig sabihin, perfect yung love ninyo. Yung love niya para sa'yo. Yes. Yes. Yung Casablanca kaya, di ba? Ay, hindi ko na alam. Casablanca. Ano ba yung tsura ng Casablanca? Okay. Ano pala kasi? Ibig sabihin ng Casablanca, White House. Ay, oo. Literal. Buset ka. Literal yun. White House. Joke lang po, mga kaibigan. Okay, syempre, kung magbibigay ka ng mga bulaklak, syempre dapat lagyan mo na rin ng letters. Okay. Diba? Paglalagay ng letters. Sumulat-sulat ka na rin, diba? Ikaw, ano yun sa'yo? Para sa, yung sa agree ako sa'yo dun sa bare minimum sa flowers. Regardless kung anong flowers. Sa letters, rin, bare minimum. Kasi, madalas akong pagbigay ng letters. Kaso may natanggap akong letter. Okay. Kasama ng pagkain. Pero may presyo. Bayad pala. Presyo pala. At least hindi nga galing sa bangko yung letter mo eh. Hindi. Sinisingay ka na pala. Hindi. For me, bare minimum. Oo, bare minimum din siya. Hindi kasi, for me right now, I think giving letters or writing a letter for someone you love, princess treatment na siya eh. Talaga? Oh, I mean, you don't see it that much. Paano pag dun sa dulo ng letter, do you want me to add more? Alam ko na naman yan, nakaraan. Oo, hindi, parang yun, chat GPT. Sige, Hana, sabi ni Diana. Oo. Sa isang episode natin. Bullshit na yan. Pero, kung tutuusin, kung wala kang budget magbigay ng bulaklak, idaan mo sa letter, di ba? Especially ngayon na medyo ilang kembot na lang, February na eh.
Oo. Diba? Effort kasi, okay, una, gumawa pa ito yung effort mo eh. Diba? At saka yung mga hindi mo masabi sa personal, pwede Doon mo mo na isulat. i-express. Oo. Doon mo na share. Yan. Sa yung AirPods ko kaya, ano yung madalas na binibigay? Bukod sa sakit ng ulo. De, joke lang. Ano sabi ni Mami, si Daddy Dondon Biares, partido pinaramdam naman niya sa akin na pagiging Disney princess. Aww. Ang daming surprise. Feel ko yung pagiging Cinderella ko. Aww. Wow. Hindi mo naman pala si tita. Hindi, at saka si Papa. Si Papa yan, mahilig magbigay ng letter yan kay Mama din. Pero si Daddy lagi rin nagsasabi sa akin nung nagtatrabaho pa siya doon sa dati niyang work. Lagi daw puno ng bulaklak yung apartment ni Ermans. Oh. Nasa nasa Ligawan Stage. Baka siya yung pinaparinggan mo, ma. Hindi ako, ma. Pero hindi, totoo. Yan si Baba, mahilig siya magbigay ng mga letter. Si Mama ganun din. Oo, di ba? Lagi silang nagsusulatan. Ay. Eh di kayo na. When kaya? Bitter. Di ba? At andyan na ang ating tropa, yung pinag-uusapan natin kanina, si Boss Fiona. Sabi niya, go mga te, gambate. Gambate! Sabi naman ni Mami Ray, ako ang na-receive ko halaman na rose para daw hindi namamatay at mamulaklak pa raw. Rose. Wow. Anong kulay, Mami? O paano? Anong kulay? Anyway. Okay. Ano na? Tanong na sa akin pag andito siya. So, bukod kasi sa pagbigay ng flowers, kuya, hindi lang siya every February 14. Maging specific tayo. Paano pag princess treatment na ba pag kayo guys bare minimum ba or princess treatment pag binigyan kayo ng flower out of nowhere o kaya pag celebratory flowers? Pag may achievements, may event na kailangan i-celebrate, ganyan. Sa tingin mo, bare minimum yun or princess treatment? Feeling ko nagbabatter lang naman sa intention. If yung excuse me. Diba? No. Malabas kinakain ko kanina eh. Hindi, look. Feeling ko sa intention. Nung nagbibigay. Kasi kung gusto mo lang magsabi na congrats, ganyan, bare minimum yun. Pero if if you want to go extra, say something, ganyan, edi princess treatment yun. Tsaka feeling ko pag yung gano'ng kalaki yung flowers, ganyan. Pero ako, to be honest, hindi pa ako nakapagbigay ng flowers out of nowhere. Wow ba? Siguro, nagbigay na, isa sa mga nabigyan ko ata, si Zaira, co-actors natin. Si Zaira, Nung bilib na bilib ako sa acting skills, binigyan ko siya ng gumamela sa pinag-showan natin. Wow. Ayan. Pero, yung out of nowhere, gano'n. Ako din, wala pa. Dapat may occasion. Kasi pinaghahandaan ko yun. Yung flowers. Oo. Ikaw yung nagpapalago? Hindi naman. Bantay sa damo. 4 na buwan na kailangan ko ng diligan. Kailangan to, Hindi naman. Pero, basta pinaghahandaan ko yan. Every Valentine's, every birthday, yung mga ganun. Okay. Eto naman, bumalik naman tayo dun sa writing letters. Maging specific tayo. Merong sticky notes in your food. Na-experience nyo na ba yun? Kayo guys, gusto nyo ba yung gano'n? Yung parang pinapreparan kayo ng food? Para sa mga tropa nating ang love language ay acts of service. Oo, may gano'n ako. Pero, kasi, hindi ako mahilig sa mga sweet eh. Na pagkain? Hindi. Meron ako sa pagkain. Okay. Yung sweet, kasi, lagi dati, nung may girlfriend ako, may gano'n ako, pero sweet yung notes. Na-appreciate ko naman siya, pero, kasi ako, mas gusto ko pa yung yung pagkain mo, pangit. Yung mga gano'n, mas nasisitan ako sa gano'n eh. Pero yung sweet na hindi masyado. Yung sobrang complex ng sinasabi. Sobrang, hindi naman yung mga kain ka na hindi. Nakainis. Ayoko nang gano'n. Okay. May banter, kumbaga. Gusto ko yung tara pangit, ganyan. Okay naman. Abusin mo hanggang yung mga ganun. Mas trip ko yung ganun.
Yung ano kuya, yung good luck letter. Good luck letter. Parang hindi ko pa na ano yun. Paano good luck letter? Yung galing mo sa exam mo. Mga ganon. Wala pa akong ganon. Wala pa. Okay. Uso ba sa amin yun? O sa inyo lang? Pero sa hindi ko pa na-try yun. Wala ganon sa amin. Okay, tapos na tayo sa ating pagsusulat sa letter. Okay. Ano naman, pagbuhat ng bag. Princess treatment pa siya or bare minimum? Princess treatment. Right away, princess treatment. Princess treatment na siya for me. Sa akin, bare minimum. Okay, sige. Ikaw muna, bakit bare minimum? Ewan ko, kahit sa sino, pag alam ko na kaya ko pa naman buhatin, ganyan, tapos ipapabuhat naman nila, nagtatanong pa rin ako. Gusto mo ba ako na? Tapos alam kong malayo pa yung lalakarin namin, may pupuntahan pa kami. Tulad nung tropa ko, sabay kaming umuwi ng province bago mag-undas. Binuhat ko yung bag niya. Kasi gusto kong tanongin, buong araw na siyang nasa labas eh. Okay. Pero alam mo yun? Okay, sige gawin sa'yo. Kasi parang may ka, tawag dito. You care. Yes. Ako hindi. Kasi, okay, yung minabasa ko dating article niyan. Ay. Wow, backed up pala ng ng data and research. Hindi, oo. Okay. Na parang sabi sa article, bag yun ng babae. Bag niya yun, siya yung maghahawak nun. It's something to do like that. It has something to do with ownership. It's your bag. Sa'yo yun. Okay? Hindi mo kailangan ipahawak o ipagbigay sa iba. So, ever since, yung girlfriend ko doon, kapag gumalabas kami, hindi ko dinadala yung bag niya. Paano pag other than her personal bag? Like what? Pinamalengke. Ganon, pinamalengke, nabili sa grocery. Pag ganon kami, ako nagdadala nun. Basta pag bag niya. Pag bag niya. Okay. Pero yung mga pinamili namin sa grocery, ako lagi nagdadala nun. Tari, nag-grocery ko yun, no? Oo, minsan nun. Pero bibili niya, kape peranggot lang. Kaya ako nagdadawa kasi mas marami yung binili ko. Bigla tuloy ako napaisip, ano kaya yung mga nabili ko kasama yung ex ko sa tindahan? Cheapy. Corned beef, cheapy, 7-Eleven. Corned beef, nalala ko na naman, visit ka. Corned beef, guys, sa mga solid nating nanonood dyan. Yung corned beef mo may asukal. Uy, pero ito sabi ng tropa natin si Fiona, sabi niya dapat daw. Dapat daw binubuhat yung bag. At andyan rin ang tropa natin si Boss Ellsworth. Hi, Ellsworth. Hello. Bakit? Bakit pinubuhat yung bag? Fiona, bakit daw? Bakit ako tinatanong mo si Fiona yung sabi? Bakit? Bakit nga? Okay. Lagyan natin ng onting description. Sige. Heavy bags versus lightweight bags. Pag sa lightweight bags, ikaw yung nagpresenta na buhatin ko na yan. Princess treatment ba siya or bare minimum? O kaya naman nag-e-expect yung girl na buhatin? Princess treatment yun. Nagpapaka-Disney princess yung girlfriend mo. Sorry. Kasi, okay. For me, kayo ito kasi yung logic yan eh. Nga lalabas tayo. Diba? Ngayon, mag-date tayo. Ba't ka magdadala ng sobrang bigat na bag? Diba? So, ikaw nag-isip doon. Tapos papahawak mo sa akin. Okay. Diba? Sorry, hindi ko kasi get. Bakit kailangan ako magawak ng bag mo? Okay. Pero, sige, sabihin natin, yung mabigat na bag, ngayon, galing siya sa probinsya nila. Okay yun, sige. Kumbaga may variety ng okay yun, sige. Pero yung bag lang na shoulder mo. Purse lang din. So yun, dala mo yan. Okay, ito na ang justification ng tropa natin na si Fiona. Sabi ni Fiona, ng ating tropa pala, na si Kuya Peter, bare minimum kung may hawak siyang bag, paano niya hahawakan kamay ko? I was speechless. Ha? Ano? Di ba ba? Pare mo, di ba? Nando yung bag sa hawak.
sa kamay niya. Tapos, syempre, gusto mo yung magka-holding hands kayo. Bawal mo na mag-comment yung Peter. Strike out muna. Ay, pero mami, thank you po. Ala, hindi na nag-reply si Fiona. Mamaya yan. Basta i-justify mo yung yung comment mo, Fiona, para may masabi tayo dito sa tropa natin sa Kuya Caleb. Pero ito na, last two guys. Okay. Giving her your jacket when she's cold. Para sa akin, bare minimum yun. Lalo na pag nasa sine, pag nasa bus, ganyan. Okay. Sige. Very minimum. Kasi, Sabihin nyo mo naman, outfit niya yun. hindi nga. Bakit nga very minimum? Kasi malamig sa sine. Okay. Ako, ganito yan. Ganito yan sa amin. Princess treatment sa akin yan. Okay. Alam mo kung bakit? Okay. Kasi ganito yan. Kunyari, kaming dalawa ng girlfriend ko, labas tayo. Saan tayo punta? Pag sinabi ko ng sine, Expected na mag, expect mo na malamig doon. Mm-mm. Sasabihin ko sa magdala ka ng jacket mo, ha? Mm. Pag di siya nagdala, sa ako naka-jacket, bolo ko dyan. Pero may mga pagkakataon na binibigay ko sa kanya. Pero ako lamigin kasi ako eh. Mm. Sobrang ako lamigin, nangangatog ako minsan. Ito nga lang eh. Sabagay, gets naman, siguro kung, hindi, kwento mo pala yan. Kasi di ba, sinabihan na kita, magdala ka ng jacket, ba't di ka Kumbaga nagdala? expected na Diba? malamig yung pupuntahan natin. Pero paano yun pag naka-long sleeve lang siya? Tapos hindi pa rin siya comfortable. Tapos medyo Ayun. nilalamig pa rin siya. Siguro pwede pa yon. Pero hindi alamig din kasi ako. Dadala na lang ako sa pan-jacket. Ano na lang tayo, sinama na lang tayo, baby. Pagtapos na itong na to, sequence na to. Oo. Palitan tayo, mamaya sa'yo naman to. Hindi. Siguro, dadala ko na lang siya ng jacket. Pero hindi mo siya papalabasin. Mainit ka muna sa labas. Kwento ko na lang sa'yo mamaya. Para may pag-usapan tayo pag hinatid kita. Oo, di ba? At least may kukwento ko sa'yo. Hindi. Bisit ka. Hindi. Maganda na lang akong jacket extra. Okay. Ganun na lang. Actually, tinatanong ko yan eh. Pero paano pag hindi sa sine? Paano pag hindi sa sine? Basta malamig na lugar. Oo. Parang biglang sobrang lamig pala nung pupuntahan nyo, hindi nyo in-expect, tapos sakto ikaw naka-jacket. Ay, hindi kasi ako alam ko eh. Sorry pag may labas kami, titignan ko kung saan kayo pupunta. Gina-Google Maps mo? Bakit Google Maps? Pwedeng Google na lang. Gina-Google mo? Basta oo. Kung alam ko malamig doon, sabi, dala kang jacket mo ha. O kaya lang tuturuin ko, magdadala ba ako ng jacket mo? Pero ino-consider mo yun bago ka lumabas ng bahay? Oo. Na lalamigin kaya ako o hindi? Someone who's lamigan tulad me. Ano daw? Tulad ko? Oo. Okay. Kasi talagang kailangan. Grabe, ayoko nilalamig. Okay. Sa mga viewers kaya natin, sa tingin nyo guys, bare minimum ba yung magpapahiram ng jacket pag nilalamig ka? O princess treatment siya? Oh. Guys, di naman kayo nakipag, comment niya kayo. At ito, sabi ni Mami Ray, ito, may Sabi sinabi si si Mami Mami Ray. Ray. Sabi ni Mami Ray, yan ang pinaka-ayoko yung bubuhatin ng bag ko kasi Oh. nagdala ako ng bag na kaya ko tapos hindi na binalik. Snatcher pala. Sorry, joke lang. Joke lang. Kasi nagdala ako ng bag na kaya ko, bakit ko papabuhat sa boyfriend ko? Diba? Kahit ngayon nga, kahit mabigat ang bag ko, hindi ko pinapabuhat. Ang arte nung nagpapabuhat ng bag. So, Di ba? Sorry tama si Mami. For me, tama si Mami Ray doon. Dinala ko to eh. Akin to. okay. Get? Pero kaya mong sabihin yun. Saan? Sa kanya? Parang Oo. Doon? sa iba, para sa iba. Para mapapabuhat ng bag sa'yo. Pwede mong buhatin yung bag ko. Bakit? Totoo yun Bakit? Gaganon yun. Kung yung bag lang na, magaan. Okay. Kung yung Pero bag kung yung naman. mabigat, tapos naman ako hawak ko, sige. Pero kung yung magaan, ba't ko hawakan yun? Okay. Bola ka dyan. Bukod sa pagbubuhat ng bag, sa paglalakad sa eskinita o sa labas. Yun. Yung Big sidewalk rule. Big deal sa akin yun. Big deal sa'yo yun. Hindi yung princess treatment. Bare minimum yun. Bare minimum. Ayun yung parang pagbubukas ng pinto. Para sa'yo. Na pwede mo at lagi mong magagawa.
na yung girl nandun sa safe side. Kahit sa kama. Ha? Kung ano, pag matutulog kayo, baby, wag ka dyan, baka mahulog ka sa double deck. Buset! Hindi, okay, pag naglalakad. Ha? Sa mall. Ano? Ano lang, anong gusto mong side ka naglalakad? Di ba kasi may ganon? Lahat tayo, di ba, may gustong, paboritong side. Right side Ako ang side ko dun sa may Barandilla. Left side. Sa side ako ng Barandilla. Ano yung Barandilla in English? Buset. Ano yun? Dun sa side nung ano. Baka sa Barandilla. Sa Search window. Sa aisle. Basta sa mall. Yung mahuhulog ka yun. Yun na lang. Yung pwede ka mahulog. Sa mga baras. Ay, hindi baras eh. Yung hawakan. Yun. May hawakan. Doon ako lagi. Railing. Sabi railings. Railing. Pusit na Barandilla. Okay. Yun. Oo, ewan ko. Ganun ako Pero, lagi. alam ko yan ng mga, ng mga girls yun, no? Yung, parang sidewalk rule. Ako hindi ko alam. Pero kasi ako ganun. Diba? Alam ko yan ng mga babae yun. Kayo guys, yung mga viewers natin dyan. Yung isa ko, yung first girlfriend ko dati. Yung one time nagkasabay kami. Hindi na kami nito College na kami pareho. Tapos nagkasabay kami na pauwi. What? Ano nangyayari? Nandun siya sa danger side. Tapos sabi niya sa akin bigla, wow, ako talaga yung nandito sa side na to Parang ako, medyo ano pa yung utak ko, ano daw? Okay, sige. Ginawa ko, nilipat ko siya. Diyan ka. Okay, yun. May mga ganun babae talaga. Okay, gets na. Ito, ang sabi ng aking Airmats, case-to-case scenario, what if biglang lumamig, umulan? As a gentleman, ibibigay mo ba yung jacket mo? If sa akin, ginawa ko yun, na ma-appreciate. Oo. Kapag ganun. Pag unexpected. Pero kapag yung, alam mo, bubuna tayo ng sinya, hindi ka magdakatala ng jacket, mas lalabingin ka, bahala ka dyan. Gets naman. Pero ako yung ganun, pwede yun. Okay. Okay, that's all for our... Yun na yun? Yes, yun na yun. Okay. Yun na yun. Kasi nga, medyo kailangan natin mag-prepare para dun sa susunod na segment natin. Yung paborito natin Yes, ito ang... Wet Confession! Ito ang wild, exciting confessions. Ano kaya ang sinabi ng ating first confessor? Ayan. For tonight. Ito, sabi niya, I found out na may relasyon ang husband ko at best man niya days after our wedding. Days after our wedding. Best. Courtio. Wait, best. So, lalaki. Oo, lalaki. Okay. Okay. Okay, sige. Hindi ko akalain ganito magsisimula ang married life ko. I'm a doctor, 32 years old and just got married a few months ago to a man I genuinely loved and trusted. We had a beautiful wedding full of family, friends, and promises. A few days after, napansin ko na sobrang attentive ng best friend ng husband ko. Almost protective in ways na hindi ko mabasa. Then one night, habang tulog siya, his phone lit up. The messages were from that same best friend. Sweet, intimate, very personal. I felt my chest tighten while reading them. There were old messages too, dating back to college. The next morning, I confronted him. I didn't scream, though everything inside me wanted to. He didn't deny anything. He just sat there quietly and cried. He told me he's bisexual, that he's been in love with both of us. Okay. And that he thought marrying me would make the feelings go away or balance out. He admitted they had been secretly hooking up for years whenever life got heavy. Parang gumuho mundo ko. I trusted him. I trusted them. To hear him say he loves us equally felt like someone stabbed me slowly. Okay. After that, everything felt blurry.
I started drinking, late nights with bottles I wouldn't normally touch. I filed a leave from the hospital dahil hindi ko ma-handle ang rounds. I couldn't focus. I didn't want to talk to any of my patients when I couldn't even fix my own heartbeat. My colleagues noticed but respected my space. I stayed in bed for days, replaying every memory, every smile, every I love you na ngayon parang scripted. I keep asking myself, was I blind? O napakagaling lang talaga nilang magtago? Now, I'm stuck in limbo. Do I leave him? Do I try to understand him? I'm not angry he's bisexual. I'm angry that he lied. That he hid such a huge part of himself from me. And that he let me walk into a marriage not knowing the full picture. Wala akong manual for this pain. Half of me wants to run, half of me wants answers. I just hope one day mahanap ko ulit yung sarili ko. The version of me na hindi basag at natatakot. For now, I'm just trying to breathe. Okay. Okay. Ikaw, ano masasabi mo doon? Ikaw muna. Sige. Para sa akin, i-process niya muna ng maayos. Yung situation. Parang a few months, hindi siya ganun. And after knowing, hindi enough para ma-process yung feelings, yung emotions, yung situation, kung ano meron kayo, kung gaano kalalaman, or gaano siya pwede pang ayusin. So, siguro, ayun nga, palipasin mo muna yung oras, and then saka mag-decide. Pag-isipan niya mabuti. Yes, para kung ano man yung mapili niyang decision, No regrets. Yes, no regrets. Kumbaga, nandun yung pagkabuo niya at hindi na siya natatakot. Kasi 'di ba, Okay. ayaw niya na ulit nag-hope siya na mahanap niya ulit yung sarili niya na hindi basag at natatakot. 'Di ba? And then ayun nga, syempre bukod sa dalawa lang rin yung options, 'di ba? Kung magiging sila pa rin ba Ay, hindi na. or hindi na. Pero kausapin mo Mm. yung partner mo para mas malaman mo kung ano yung right decision na pwede mong gawin. Kausapin mo yung partner mo, kausapin mo yung sarili mo. Pero okay. Sa akin naman, hindi ba, ano na yon, hindi ba, ayun na yung sagot? Kasi una, dapat nga, Trinidor ka na, ganun. for me, dapat pinapili mo nga siya eh. Kasi clearly, hindi siya yung pinili. For me, kasi, okay, for me, kasal is a big thing. Diba? Mm. Kasal yun eh. It's a holy matrimony or whatnot. Pero, meron ka ibang karelasyon. Bukod sa pinakasalan mo. Doon pa lang, hindi ka na pinili. Kasi kung siya yung pinili, pinakasalan siya, hindi, iiwanan niya na yung isa. Kumbaga, destinido na talaga. Oo. Buo na yung loob niya. Kung pinakasalan ka niya, dapat iniwan niya na yung best man niya o yung best friend niya. So, yun. Okay. Tapos, pangalawa naman, well, okay, may mga talaga naman ngayon, may mga trouble na, di ba? Pero paano kung ang excuse nung guy is yung pagpapakasal na yun, ayun nga, di ba, sabi rin sa confession, baka makalimutan niya na, ganyan. At kasi hindi nga. Hindi nga. At saka hindi ito lang nga eh. Kung magpapakasal ka, tapos alam mo may relasyon ko doon sa best friend mo, dapat hindi yung ginawa mong best man. Tama? Diba? Kung gusto mo kalimutan yung lalaki na nakarelasyon mo dahil magpapakasal ka na, hindi yun yung dapat ginawa mong best man. Okay. Dapat ibang tao. Okay, tapos yun na nga. May mga tao naman kasi na kayang tanggapin yun. Sinabi din naman niya na wala siyang problema kung bisexual yung asawa niya eh. Ang problema lang, naglihim sa kanya. Mm. So, etong si sender natin, feeling ko, kaya niyang tanggapin. It's just that she was hurt because she felt betrayed. Okay. Oo, parang sa kanya, okay
okay lang eh. Kaya niyang tanggapin na bisexual yung asawa niya eh. It's just that she felt betrayed. Pero kung ako, sorry kung ako kasi, hindi na. Wag na lang. Wag na lang. Kasi kung ikaw talaga yung mahal ng asawa mo, Pili ka niya na dapat from Oo. the start. na kahit sabihin mong, di na tayo nag-ano na, hindi kasi akala ko mawawala. Hindi. Alam mo, hindi mawawala. Bakit kinuha mong best man? Okay, question. Paano mo siya sasabihin doon sa guy? Like kung ikaw yung babae. Oh. Paano mo siya i-construct? Kapag yung sabihin ko na, paano mo siya i-deliver? I've made up my mind. Ngayon, bibigyan kita ng chance. Piliin kita. Ako o siya. So, parang hindi mo na i-include yung own Wala. reasoning. Own Yung- reasoning. Kung ako yung pinili mo, okay, ganyan yun. Pag siya yung pinili mo, ganyan. Oo. Wala na. Wala nang explanation. Wala na explanation. Ako o siya. Okay, kasi sorry, ikaw yung pinakasalan eh. Hindi na pwede meron iba. Kasal na kayo eh. Diba? I mean, siguro makalusot pa yan sa ibang hindi pa kasal. Pero with discourage Pero that. possible din yun, no? Other than his best friend. May possibility rin na may ma-meet siya ng iba. Oo. Isa, paano yun? Paano kung na-in-love pa ulit siya sa iba? Diba? So, maraming bagay na pero I-factor out. i-factor out, pero yun nga, kung ikaw kaya mo tanggapin, at kaya mo siyang pagkatiwalaan ulit, go for it. Kasi kinasal na nga kayo eh. Pero if not, sa tingin mo, magkakaroon ka ng problema, lalala yung depression mo kasi every time nag-iisip ka ng hindi maganda, then let go. Diba? Okay. Yun. Ikaw. Yun. Sabi ko na ganyan. Ganun sa'yo. Ayun na lang ba? Ayun lang ba yung ating, may mga comment ba dyan? Ating mga manonood. Kayo, guys, if ganito yung sitwasyon nyo, na pinakasalan ka, pero meron palang jowang lalaki, yung groom mo, Sabihin na natin wag lalaki. Iba. Tapos, ibang tao, what kung would may you lalaki do? man, O babae, what would you do? diba? Meron ba tayong habang naghihintay tayo, meron ba tayong second confession for tonight? Okay. Wala. Wala na, yun na. Wala. Pero, I mean, Pero tama yun, no? Tama yung sinabi mo na papapiliin. Kasi Ako yun. ayun yung magde-define ng decision mo. No? Diba? Magbibigay ako. okay. Okay, guys, Si papasok Kuya. na po si Kuya. Si Kuya. Si Big Brother. Magbibigay ng advice si Kuya. Yes. Okay. Yes, Doktora. Yan. Doktora, this is for you. Ito po yung prescription nyo. Yes. Okay. Okay. Yo. Direk, good evening. Good evening. Good evening. Medyo lang. I'm watching. So, with regards doon sa hinihingi advice ni Doktora, actually, mahirap yung sitwasyon. Sobrang hirap ng sitwasyon kasi marami kang i-consider. Una, legalities-wise, grounds for annulment yan. Wait, yun ba? Ganun ba yun? Kahit, hindi, kasi ito same-sex eh. Yun nga, grounds for annulment. Grounds pa rin yun. Regardless Grounds yun. Kasi, niloko ka. Tinago kasi sa'yo yung identity. Okay. Okay. So, that's one. Grounds for annulment yon. But we have to weigh in also bakit nagawa nung husband niya. Ano yung reason? Ano yung reason ng husband niya. Kasi, hindi namin siya masasagot. Hindi ko siya masasagot o ng kahit na sinong tao. Ang makakasagot lang nun, yung husband mo. I consider him still your husband kasi hindi pa kayo annulled. Okay? Yes. O hindi kayo legally separated. Kasal ka pa rin. At doktora, up to this very moment, nasasaktan ka pa rin at iniisip mo kung ano yung dapat mong gawin. Kaya nga nanghihingi ka ng advice. Itong advices namin, advice lang. But at the end of the day, ikaw yung masusunod, ikaw yung magagawa ng mga steps mo.
One, siguro na ang advice ko, it's pumunta ka sa simbahan. I don't know kung ano ang iyong relihiyon. Whether you are a Catholic, Muslim. Christian, born Muslim, again. Christian, born again, whatsoever. If you're a Catholic, go to a priest. Consult a priest to confession. Okay? If you are a born again Christian or Pastor. punta ka sa pastor, kung ikaw ay INC, pumunta ka sa ministro. Okay? So mag-consult ka ng advice, pero magdasal ka muna ng taimtim. Okay? Kasi unang-una sa lahat, kailangan mo munang patawarin yung sarili mo. Bago mo patawarin yung husband mo na sa palagay mo ay niloko ka. Okay? Totoo naman na talaga niloko ka niya kasi tinago niya yung identity niya sa'yo. At hindi siya nagpakatotoo unang-una sa sarili niya. At higit sa lahat sa'yo. At hindi niya consider kung ano yung mararamdaman mo pag nalaman mo yung totoo. Okay? So you have to pray hard, then learn to forgive yourself. Kasi may guilty feeling kang nararamdaman dyan sa sarili mo na ikaw ba yung nagkamali? Sino ba ang may kasalanan? Bakit hindi ko nalaman? Oh, but hindi ko nalaman, and for how many years that you've been together na kayo ay mag boyfriend and girlfriend, but hindi ka nakaramdam, hindi mo na sense, hindi mo na amoy, o meron na bang nagbigay, may mga bagay ba o sitwasyon na red flag na eh. Pero hindi mo pinansin. It's simply because naniniwala ka sa kanya, sa pagkalalaki niya, sa pagiging partner at maganda ang kalooban niya. So yun, kailangan mo munang patawarin yung sarili mo. Then, para magawa mo siyang patawarin at the same time. Okay? Kasi, process ito eh. This is a process, di ba? Then, mag-consult ka sa pare o sa ministro o sa kung ano man yung mga punong may katungkulan sa simbahan. And then, after which, mag-consult ka sa lawyer. Okay. Kasi, kapag nagdasal ka at pinatawad mo yung sarili mo, kailangan hanapin mo na yung happiness mo. Kasi ang ating objective sa mundong ibabaw, kaya tayo isinilang, kaya tayo ginawa ng Diyos. It's not to suffer, but to be happy. And you have to search for your happiness. Diba? You should not prolong the agony. Yung agony na nasasaktan ka. Yung agony na nararamdaman mo ito na bakit nangyari ito, anong dapat mong gawin. You should not prolong the agony. You should find deep inside your heart kung kaya mo ba siyang patawarin, kaya mo bang mabuhay nang wala siya, at kaya mo bang i-let go yung happy memories ninyo. Yung wala kang what if or buts na sasabihin mo na, what if kung hindi ko siya iniwan? Wala kang regrets. Or kung sasabihin mo sa sarili mo na, sayang naman yung pinagsamahan namin, sayang naman yung naipundar na namin kung meron ng properties involved. Diba? So, kailangan i-weigh mo yon. I-weigh mo yung nararamdaman mo. Yung sakit na nararamdaman mo at yung kung saan ka magiging masaya. Mas magiging masaya ka ba kapag nilet go mo siya? Kasi wala ka nang babalikan na kirot at mahahanap mo yung tunay mong happiness in the near future, pero gradual yon. Proseso yon. Dadaan ka sa isang mahabang proseso, Doc. At alam mo yan, kasi bago ka nga naging isang doktor, ang haba din ng prosesong pinagdaanan mo, hindi ba? So, yon. Kasi ang bottom line, it's kailangan ma-prove mo sa sarili mo o masagot mo yung tanong na kapag iniwan mo ba siya, magiging masaya ka. Okay? Then kapag nakapag-desisyon ka na, i-reserve mo yung sa sarili mo and talk to him over a cup of coffee. Mag-usap kayo ng masinsinan, stay calm and composed. Okay? Isang tabi mo muna yung hatred, yung galit. At baka kung ikaw ay calm and kalmado and composed, tanungin mo siya, anong nangyari?
bakit nangyari yon. At hayaan mo, makinig ka lang sa lahat ng sasabihin niya kasi I think marami kang ang what if sa utak mo eh. At kailangan manggaling sa kanya yung sagot ng what if mo. Sa simpleng tanong sa kanya na anong nangyari o bakit ito nangyari. Marami nang lalabas doon. Makinig ka lang kasi baka sa pakikinig mo sa kanya mahanap mo yung kasagutan. At pag na pakinggan mo siya at naramdaman mo, baka yun yung magiging turning point mo kung paano mo didesisyonan yung malaking bagay na to sa buhay mo. Kasi malaking bagay yung desisyon na pinakasalan mo siya eh. At magiging malaking bagay din yung desisyon kung iiwanan mo siya. So you have to listen to him. Tapos saka mo i-weigh in. Then after which, pag napakinggan mo na siya, siguro yun naman yung pagkakataon na ikaw naman yung magsalita. And that's the time that you will tell him everything that you feel inside. Hindi ko sinasabing ipakita mo na galit ka. Pwedeng iparamdam mo sa kanya na nasaktan ka. Kasi feeling ko, sabi mo nga doon sa wet confession mo, it's hindi ka nagagalit sa kanya, pero nasasaktan ka. At importante din na ma-realize niya na nakasakit siya. Dahil naglihim siya sa'yo, dahil hindi siya nagsabi ng totoo sa'yo, at dahil niloko ka niya. Kasi at the end of the day, it's panloloko eh. At hindi ko rin alam kung bakit niya ginawa. Kasi baka kasi gusto niyang magbago. Baka ikaw yung gagamitin niyang instrument para magbago siya. We don't know. Or kaya kanya pinakasalan, it's para mapaglabanan niya nga yung nararamdaman niya o magiging panakipbutas ka lang. I really don't know. At ang makakasagot nun, siya. At pag nasagot niya yun, that's the time na doon magsisimula yung process of your healing. And lastly, uulitin ko, our main purpose in life is to be happy. Maging masaya. Yun ang rason kung bakit tayo ginawa ng Diyos o yun yung rason kung bakit tayo nabubuhay. Because if we are not happy anymore, in every environment, sa mga environment yan, kanino man tao yan, di ba? Kung sino man tao yan, anumang pamilya yan, anumang relasyon yan, kung hindi ka na masaya, ang ating main objective sa buhay natin ay maging masaya. Dahil kapag masaya tayo, hahaba ang buhay natin. Kapag tayo ay nagdurusa, at tayo ay maraming pangamba, tayo ay maraming stress, maaga tayo mamamatay. At hindi yun ang gusto mangyari ng Diyos sa atin. We have to choose. Kasi happiness is a choice. At yun yung kailangan mong piliin, doktora. And through that, magkakaroon ka ng peace of mind. Yes. Happiness is the best medicine. Yes. Happiness is a choice. Ito. Hindi naman halata na magsi-50 na ako, di ba? Nasama pa talaga. Ganyan segue na. 25 lang. Hindi ka na pala na rin. Sino nagsabi? Palang Diyos. So, we all hope na you find your genuine happiness in life, doktora. At alam mo yung gagawin mo. Yes, at dahil dyan, gusto ko ulit magpasalamat sa nagpapasaya naman sa atin. Ang Hesenea. Aesthetic Clinic. Yes. Maraming salamat po ulit sa Hesenea Aesthetic. Matatagpuan niyo po ulit sila sa Moranto, sa Mandaluyong City. And kontakin niyo na lang po sila sa naka-flash sa number sa screen sa number na 0929-275-1014, 0906-208-8183. At maraming salamat po ulit sa Pampers City. Yes. Bilang aming sponsor. Yeah, number one, first largest Pampers Center in the Philippines. Yes. Ang Pampers City kung saan napakarami na ng services in terms of pampering, hair, spa, skincare, nails, at napakarami pa iba at very premium. Napaka-premium po ng kanilang location sa Asiana City, Parañaque. And their number is 0945-203-9888. Yun. Pero ikaw, Direk, ano bang Facebook account mo or IG account mo? My Facebook account is Rodel Mercado and my IG it's Rodel
rodelmercado.official. Yun. Ah, Ikaw, Kuya Caleb. Ako ba? Ikaw muna. Okay, guys, you can other follow me sa Facebook po, Charles Yon. Sa IG naman po, 143.charles. Ikaw, Kuya Caleb. You can follow or add me on Facebook, it's Caleb Alvarez. And on Instagram and on TikTok, it's Caleb Alvarez 96. Yun, at maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you. Manood po kayo ng aming mga shows every Monday, Chikahan with Mami Ray every Wednesday, nandiyan ang Up, top, down, low. at every Friday. Coffee chat with the bell. Yun, maraming salamat po, I'll guys. see you again next week. Thank you Same so time, much. 7 p.m. Bye-bye. Angela, thank you. Angela, thank you sa stars. Bye-bye. Step into a world where beauty meets grace, a pampering haven, a peaceful space. From head to toe, even dental, we've got it all. Elegance and confidence, feeling tall. Hair services that bring out your light. Pamper City makes you feel just right. Pamper City by OMG, your luxury escape. Where beauty, wellness, and self-love take shape. The first and largest in Ashana City, located at K1 Prestige. It's so lovely, shine. Pamper yourself, feels divine.